Super Typhoon Dolphin at bagong bagyong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May bagong banta ba sa Pilipinas? Magandang araw Pilipinas, narito nating update sa panahon ngayong araw ng Sabado, August 1, 2026 na po tayo. Mga kababayan, ang Super Typhoon Dolphin ay bahagyang umangat ang forecast track at lumiit ang posibilidad na direktang pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago tayo maging kampante, may isang mahalagang tanong: kung hindi man tuluyang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Dolphin, maaari pa rin ba nitong palakasin ang habagat at magdadala ng malawakang pag-ulan sa ating bansa? At higit pa rito, ano ang mangyayari sa bagong binabantayang sama ng panahon sa silangan ng Bicol Region na ayon sa Japan Meteorological Agency ay isa na ngang tropical depression? Mga kababayan, may dalawang sistema tayong kailangan bantayan. Una, ang napakalakas na Super Typhoon Dolphin na patuloy na kumikilos sa kanlurang bahagi ng Pacific at posibleng tumungo sa direksyon ng Okinawa at Kyushu, Japan sa susunod na linggo. Ang pangalawa ay ang bagong disturbance sa silangan ng Bicol Region na may posibilidad ding lumakas habang papalapit ito sa ating Philippine Monitoring Area. Kaya kahit bahagyang lumiit ang posibilidad na direktang tamaan tayo ng Super Typhoon Dolphin, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang banta dito sa ating bansa sa ating panahon. Dahil minsan hindi kailangan dumaan sa mismong ibabaw ng ating bansa ang isang malakas na bagyo para maramdaman natin ang epekto nito. Para lagi ka namang updated sa panahon, i-like, i-share at subscribe mo lang ang ating channel. Mga kababayan, pag-usapan natin at tutukan natin ang dalawang pangunahing weather concern dito sa ating bansa. Una dyan ang Super Typhoon Dolphin. Isa itong napakalakas na tropical cyclone na kasalukuyang nasa kanlurang bahagi ng Wakeland, Marshall Island. At kahit hindi pa malinaw kung papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, mayroon na tayong isang malaking dahilan para patuloy itong subaybayan: ang posibleng epekto nito sa habagat. At ang pangalawa, may panibagong sama ng panahon sa silangan ng Bicol Region na ayon sa Japan Meteorological Agency ay isa ng minor tropical depression. Mababa pa ang posibilidad na direktang tumama ito sa bansa batay sa impormasyong meron tayo ngayon. Pero maaari itong magdala ng mas malawak na pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas. Kaya tanong ngayon, dalawang weather system ba ang maaring sabay na makaapekto sa ating panahon? At alin sa mga lugar na dapat maging alerto sa mga susunod na araw? At yan ang ating aalamin ngayong araw. Mga kababayan, ang Super Typhoon Dolphin ay namataan sa kanlurang bahagi ng Wakeland, Marshall Island. Taglay nito ang napakalakas na maximum sustained wind na humigit kumulang sa 205 km per hour malapit sa gitna, habang ang pagbugso ng hangin ay umaabot na sa 250 km per hour. Kumikilos ito sa direksyong west-northwestward o pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Kapag narinig natin ang ganitong lakas ng hangin, malinaw na hindi ordinaryong bagyo ang ating pinag-uusapan. Isa itong sistema na may kakayahang magdala ng napakalakas na hangin, napakataas na alon at malawak na sirkulasyon. At dahil sa napakalawak na sirkulasyon nito ng isang ganitong kalakas na tropical cyclone o bagyo, ang epekto nito ay hindi lamang nakadepende kung saan eksaktong dadaan ang mata ng bagyo. Ito ang isang napakahalagang bagay na dapat nating tandaan. Ang track ng mata ng bagyo ay hindi katumbas ng buong lawak ng epekto ng bagyo. Maaring malayo ang sentro, ngunit may epekto pa rin sa rainfall pattern, monsoon flow, hangin at kondisyon ng karagatan. Ngayon, pag-usapan natin bakit patuloy nating minomonitor ang bagyong Dolphin. Kahit lumiliit ng kaunti ang posibilidad na pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag titingnan natin ang galaw ng isang tropical cyclone o super typhoon, hindi lamang natin tinitingnan kung gaano ito kalakas. Tinitingnan din natin kung saan ito pupunta, ano ang nagtutulak dito at ano ang magiging epekto nito sa malaking atmospheric circulation. Sa kasalukuyang setup, ang Super Typhoon Dolphin ay patuloy na kumikilos generally west-northwestward. Ibig sabihin mga kababayan, sa halip na diretso itong tumungo sa ating bansa, ang forecast track ay bahagyang umaangat patungo sa mas mataas na latitude at dito nagkakaroon ng pagbabago sa ating outlook. Base sa latest forecast model na ibinigay, may nakikita ngayon ang posibilidad na tumungo ang bagyong Dolphin sa direksyon ng Okinawa hanggang Kyushu
sa Japan sa mga susunod na linggo. May ilang senaryo rin na nagpapakita na maari itong tumuloy patungo sa silangang bahagi mainland China. Pero tandaan natin, ang forecast lamang ito. Hindi pa ito garantiya at dahil ilang araw pa ang layo ng forecast period, maari pa itong magbago dahilan kung bakit hindi natin dapat sabihin na hindi natatama. Hindi rin tama na sabihin natin na siguradong papasok. Ang mas tamang paraan ay sa kasalukuyang forecast ay bahagyang lumit ang posibilidad ang pagpasok ng Super Typhoon Dolphin sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit nananatili ang uncertainty na maari pang magbago ang track nito. Napakahalaga nito mga kababayan. Ngayon, ang tropical cyclone ay hindi basta-basta pumipili ng direksyon. Para itong isang napakalaking atmospheric vortex na dinadala ng paligid nitong wind flow. Ang tawag natin dito ay steering flow. Kung magbabago ang high pressure area o ridge sa paligid ng bagyo, maari ring magbago ang direksyon nito. Kung lalakas naman ang isang trough o weakness sa atmospheric circulation, maari itong baguhin ang direksyon ng paggalaw ng cyclone. At dahil ang mga atmospheric feature na ito ay patuloy na nagbabago, natural na lamang na magkaroon ng adjustment ang forecast track habang lumalapit ang isang bagyo sa kalupaan. Kaya maaring ngayon ay mas nakikita natin ang track ay bahagyang umaakyat. Pero makalipas ang isa o dalawang forecast cycle, maari itong bahagyang bumaba at maari ring manatili sa kasalukuyang projection. At dito nagiging mahalaga ang konsepto ng forecast uncertainty. Hindi isang guhit ng forecast track, mayroong uncertainty cone o range kung saan maaring magbago ang aktual na trajectory nito. Kaya ang pinaka-importanting mensahe natin sa ngayon, huwag tumingin lamang sa isang forecast run, tingnan din ang trend ng forecast sa loob ng ilang updates. Ngayon, puntahan naman natin ang isa pang development na maaring maging mahalaga sa ating weather situation. May binabantayang sama ng panahon sa silangan ng Bicol Region ayon sa impormasyong ibinigay mula sa Japan Meteorological Agency. Isa na itong minor tropical depression. Sa ngayon, mababa pa ang posibilidad na direktang tumama ito sa ating bansa. Ngunit kahit mababa ang chance ng landfall, kailangan pa rin itong bantayan. Bakit? Dahil ang isang tropical depression ay maaring magdala ng moisture o rainfall kahit hindi ito maging isang malakas na bagyo. At habang nasa karagatan, maaari rin itong magbago ng lakas depende sa kondisyon ng dagat at atmosphere. Kung sakaling maging tropical cyclone ito, sa monitoring domain ng pag-asa at pumasok sa kanilang naming criteria, ang local name na maaring gamitin ay Bagyong Luis. Ngunit muli, conditional lang ito. Hindi natin dapat gamitin ang pangalan na parang opisyal na ito sa Pilipinas hanggat wala pang opisyal na pagtatala ayon sa pag-asa. Dahil nasa silangang Bicol Region ang disturbance, mahalagang bantayan ang kondisyon ng panahon sa lugar ng Southern Luzon at Visayas. Kung magpapatuloy ang moisture convergence, maaring tumaas ang chance ng shower at thunderstorm. At kung sakaling sabay na maging aktibo ang disturbance at lumakas ang habagat dahil sa Super Typhoon Dolphin, maaring magkaroon ng mas komplikadong weather setup. Ito ang tinatawag nating interaction ng multiple weather system. Hindi nangangahulugan na automatic na maging extreme ang ulan, ngunit kapag nagtulungan ang moisture source, monsoon flow at tropical cyclone circulation, maaring mas lumawak ang rainfall coverage nito. Kaya ang mga susunod na forecast update ay napakahalaga. Kaya bantayan natin mga kababayan sa mga susunod na 24 oras. Pangunahing babantayan ang galaw at intensity ng Super Typhoon Dolphin. Posible itong bahagyang lumakas at maaring magkaroon ng short-term fluctuation dahil sa eye wall dynamics. Sa kabilang banda, patuloy nating susubaybayan ang disturbance sa silangan naman ng Bicol. Sa Pilipinas, maaring magsimulang magbago ang rainfall pattern sa ilang lugar habang nagbabago ang moisture flow. Ang pinaka-importanting gawin natin ngayon ay huwag maghintay ng landfall bago maghanda. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Mga kababayan, napakaraming bagay sa panahon ang hindi natin kontrolado. Hindi natin kayang kontrolin ang direksyon ng bagyo, hindi rin natin kayang pigilan ng ulan at hindi rin natin kayang baguhin ang hangin. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo maghanda. Kaya ating alagaan ang ating pamilya, kaya nating makinig sa tamang impormasyon at higit sa lahat, kaya nating manatiling kalmado at magkaroon ng pananampalataya.
Ang paghahanda ay hindi kawalan ng pananampalataya, sa halip ay bahagi ito ng pagiging responsable. Kapag may bagyo, huwag tayong matakot ng sobra. Huwag din tayong maging kampante, maghanda tayo at manalangin. At tulungan natin ang ating mga kapitbahay, lalo na ang mga matatanda, bata at mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Dahil sa panahon ng sakuna, hindi lamang lakas ng bagyo ang mahalaga, mahalaga rin ang pagkakaisa ng komunidad. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.